Ito ay ang group chat, ginawa ito ng manhwa artist upang mas maging kapana-panabik ang mga usapan ng mga tao sa kwento. Ang mga tao ay muling nagsama-sama sa group chat. Ang mga tao ay natataranta sa sinabi ni Uncle Liu na may darating daw na giyera. Kaya naman ang mga tao ay muling tinanong si Uncle Liu kung totoo nga ba ang kanyang sinasabi. Si Hanfang naman na nakahubad lang ay nababasa ang mga kaguluhang nangyayari sa loob ng group chat. Sinabi niyang meron siyang naalala tungkol sa parating na giyera, ngunit hindi daw siya sigurado kung totoo nga ba ito. Si Boy Salamin ay sumali na din sa usapan. Sinabi niyang kung totoo nga ang sinasabi ni Uncle Liu, kailangan na daw nila umpisahan magplano ngayon pa lang. Dahil sa panahon daw ngayon na nagkakaubusan ng supply, hindi daw malabong magkaroon ng giyera sambit ni Boy Salamin. Sinabi niya din ang tungkol sa mga homeowners na wala nang makain dahil hindi ito nakapag-imbak ng sapat na supply sa ganitong panahon, hindi na daw nila kailangan pang hintayin ang pinangakong tulong ng gobyerno sa kanila dahil baka mahuli na daw ang lahat kapag ginawa nila yon. Sinabi niyang sa panahon ngayon kailangan daw nila magtulungan, unahin daw nila ang mga taong wala nang makain sa kanilang tahanan. Nirekomenda ni Boy Salamin na ang mga taong may mga stocks pa ng pagkain ay inaalok niyang magbigay upang tulungan ang mga taong naubusan na ng pagkain. Sinabi niyang mangunguna na siyang mag-donate. Ibibigay niya daw sa lahat ang kalahati sa kanyang food supply. Kung may nangangailangan daw ng pagkain pumunta lamang daw sa kanya. Ang mga tao ay nagsimula ng pag-isipan ang sinabing plano ni Boy Salamin. Ilang sandali pa nagsalita si Boy Sigarilyo. Sinabi niyang tama si Boy Salamin, kailangan daw nilang magtulungan lahat na magkakapitbahay dahil yun lang daw ang paraan para makasurvive silang lahat sa ganitong panahon. Sinabi niya din na, hindi nila pwedeng hayaang mamatay sa gutom ang ibang pamilya, kaya naman sinabi niyang magdodonate din siya ng kanyang food supply. Bigla din niya minention si Yuna sa group chat, at tinanong kung magbibigay din daw ba si Yuna ng kanyang food supply. Nang mabasa ito ni Yuna, siya ay nainis. Dahil sa sobrang daming tao daw sa group chat siya pa talaga ang tinanong niya. Siguro dahil binasted kita noon, kaya bumabawi ka ngayon sambit ni Yuna. Si Yuna ay nag-chat na sa group chat, siya ay humingi ng tawad sa lahat at sinabing wala na siyang natitirang food supply sa kanyang bahay. Ang mga lalaking nagkakagusto kay Yuna ay sinabing kawawa naman si Yuna, kaya naman sa iba ka na lang humingi sabi nila kay Boy Sigarilyo. Hindi ko alam na ganyan pala ang kalagayan mo, pero kung hindi ko makikita ang pagkakaisa ng karamihan, hindi na din ako magdodonate sambit ni Boy Sigarilyo. Tama si Boy Sigarilyo. Dagdag pa ng mga tao sa Jedli. Kaya naman ang alitan sa pagitan nilang dalawa ay nagkaroon ng dalawang magkasalungat na grupo. Ngunit ang ibang homeowners naman ay gustong ipagpatuloy ang plano ni Boy Salamin. May mga nagsabi na magdodonate daw sila ng kanilang food supply, ang iba naman ay sinabing magdodonate ng mga ekstrang damit panlaban sa lamig. Meron din nag-alok ng gamot dahil medyo marami daw ito sa kanya. Si Boy Salamin ay nagpasalamat sa mga tumulong at nag-donate sa kanyang plano. Dahil daw sa dami nilang homeowners, kailangan niya daw ng makakasama para tulungan siya sa operasyon. Kaya naman gumawa na siya ng grupo na tinatawag niyang Interims Owners Committee. Ang grupo daw na ito ay ang magmamanage sa mga pagplano at tutulong para sa mga idodonate na supply. Si Hanfang ay nababasa ang lahat ng usapan sa group chat. At ang binuong committee daw ay isang scam lang. Dahil noong nakaraang buhay niya binuo din daw ang grupong ito. Ang ginawang grupo ni Boy Salamin ay isa lamang daw palabas para makakuha siya ng maraming supply sa mga tao. Sa labas ay patindi ng patindi ang pagbuhos ng snow. Ito din ang ika-5 araw na pag-ulan ng snow. Dahil sa matinding lamig hindi na nakakapag-supply ng init ang central heating system. Kaya naman ang mga heater sa bahay ng mga tao ay hindi na gumagana. Ang mga tao ay kanya-kanya ng paraan upang mapanatili ang tamang temperatura na kailangan ng kanilang katawan. Sinasabi ni Hanfang na pareho lang daw ito sa nakaraan niya. Mas magiging mas malala pa daw ito habang tumatagal. Ngunit para sa kanya hindi niya daw problemahin ang lamig dahil sa nakapaghanda siya. Nakuha niya pang uminom ng malamig na Sprite sa tindi ng lamig sa labas. Marami din siyang supply ng pagkain. Gamit ang kanyang PlayStation 69 Pro Max, siya ay naglalaro wantosawa habang napapaligiran siya ng nagsikalat na mga pagkain. Habang nag-i-enjoy siya maglaro. Tumawag sa kanya si Abuchiki. Habang uminom ng Mountain Dew, tinanong niya ang tumawag kung anong problema. Tinanong ng tumawag kung siya ba si Hanfang, sinabi ni Abuchiki na siya ang in charge sa kanilang block. Sinabi nito na kailangan daw nilang pumunta sa baba ng building sa loob ng 20 minuto para magtanggal ng snow.
Pagkatapos daw nun pupunta sila sa car park area para pumirma ng attendance. Si Hanfang ay naiinis at sinabi niya sa kanyang isip na, mga bulag ba kayo, hindi nyo ba nakikitang sobrang bilis bumabagsak ng snow? Walang saysay ang pagtatanggal ng snow, sambit ni Hanfang. Hindi nagtagal bumabalang din si Hanfang sa first floor ng main lobby. Iniisip ni Hanfang na makisama na lang sa kanyang mga neighbors, sa pamamagitan daw nito, hindi siya paghihinalaan na marami siyang food supply sa kanyang bahay. Kaya naman kailangan niya daw ipakita na gipit din siya sa makakain. Ang snow sa labas ay halos matabunan na ang buong first floor ng building. Nagulat ang mga tao dahil kakatanggal lang daw nila ng snow kahapon. Hindi pa daw sila nakakita ng ganon kakapal na snow katulad ng pagmumukha mo. Ang mga tao ay naisipang itulak ang pintuan ng entrance. Ang lalaki ay tinawag ang taong may itim na buhok na hindi kagwapuhan. Nainis si Hanfang sa sinabi ng lalaki, ngunit sinabi naman nitong okay Sage andyan na. Ang tatlo ay nagbilang ng 1, 2, 3, sabay tulak sa pintuan. Ang pintuan ay unti-unting nagbukas. Nang tuluyan na itong mabuksan, ang matinding hangin at snow ay naramdaman at ikinagulat ng lahat. Kahit kumpleto sila ng kasuotan panlaban sa lamig, naramdaman nila ang matinding lamig na pumasok sa gusali at sa kanilang katawan. Si Hanfang ay naupo sa isang gilid at ramdam pa rin ang lamig. Sinabi niya sa isip niya na magkaka-frostbite sila kapag tumuloy silang lumabas sa gusali. Ang mga tao ay sinabing baliw lang ang lalabas sa tindi ng lamig sa labas, dahil kahit isang minuto daw kapag lumabas ang isang tao sa labas siguradong magkaka-frostbite ito. May taong pumasok sa kwarto, sinabi nitong andito na ako. Ang boses ng lalaki ay ikinagulat ni Hanfang dahil ito ay pamilyar sa kanya. Sinabi nito na, bakit umaarte sila na parang mga duwag, snow lang daw ang nasa labas. Si Hanfang ay ngumiti ng parang ewan, dahil si Brother Lee lang daw pala ito. Kailangan nyo lakasan ang loob nyo mga mahihinang nilalang sambit ni Brother Lee sa mga tao sa loob ng kwarto. Ang mga tao sa paligid ni Brother Lee ay sinabing hindi basta-basta ang lamig sa labas. Hintayin na lang daw muna nila tumigil ang snow bago sila lumabas. Ngunit hinitit na ni Brother Lee ang kanyang sigarilyo para bumuelo sa kanyang gagawin. Siya ay lumabas na at nag-umpisang magtanggal ng snow. Siya ay nagpapakita ng kakaibang galing sa pagtanggal ng snow. Hanggang sa makagawa na ito ng butas at makausad. Ngunit hindi din nagtagal bigla itong sumigaw at tinawag si tulong. Si Brother Lee ay nanglamig at nanigas na muntikan niya ng ikamatay. Si Hanfang ay tinanong kung okay lang ba si Brother Lee. Pinagpag din ni Hanfang ang natitirang snow sa katawan ni Brother Lee. Sinabi ni Hanfang sa mga tao na pumunta na lang muna sila sa car park area at pumirna ng attendance doon. Tsaka na lang daw sila bumalik dito kapag tumigil na sa pagbuhos ang snow. Dahil sa tindi daw ng snowstorm na ito, hindi na daw ito kakayanin ng human power lang. Ang mga tao ay nagsimula na magtungo sa tricycle parking area. Ang mga tao ay nagsimula ng magtipon-tipon sa lugar. Sinabi ni Boy Salamin na totoong malakas ang pagbuhos ng snow, kaya naman hihintayin na lang daw nila tumigil ito bago sila lumabas at magtanggal ng snow. Ang parking area daw na ito ay ang gagawin nilang donation at collection area ng mga supply. Iniisip ni Hanfang na, kung ang lalaking ito nga ba ang may pangalan na Jiang sa group chat. Kung ganun siya pala ang matalinong nakaisip na bumuo ng scam committee, sambit ni Hanfang sa isip niya. Ang kaaura ni Aizen ay muling nagpasalamat sa mga taong nag-donate at sumuporta sa kanyang plano. Hindi daw inaasahan ni Boy Salamin na maraming magdodonate ng kanilang sariling supply. Ang kabaitan daw ng mga nag-donate ay maraming matutulungan na gutom na pamilya sa building. Lahat tayo ay humaharap sa problemang ito. Tama lang na magkaisa tayo para tulungan ang isa't isa, sambit ng lalaki. Hanggang nagkakaisa tayo, lahat tayo makakasurvive sa krisis na ito, sabi ng matanda. Sinabi ni Hanfang sa isip niya na, maghintay lang kayo, at makikita nyo, balang araw magsisisi kayo kung bakit nyo pinahingi ang supply nyo. Si Brother Lee ay aalis na daw kaya nagpaalam na siya kay Hanfang. Okay bro, see you later, sumbat ni Hanfang. Mula sa hindi kalayuan. Nakakita si Hanfang ng matambok na bola. Nagulat si Hanfang sa nakita niya. Dahil ito pala ang napaka-sexy, maganda, cute at may malaking puso na si Nurse Jin. Siya ay pinagmamasdan ni Hanfang habang may dala itong mga box. Siya ay nabangga ng hindi kilalang lalaki, kaya naman siya ay patumba na. Ngunit sa bilis ni Hanfang nagawa niya itong masalo bago pa bumagsak si Nurse Jin. Nagpasalamat si Nurse Jin sa kanya, kasabay nun nagulat din siya dahil natatandaan niya si Hanfang. Dahil minasahe niya ito ng kanyang mga kokomelon. Napansin ni Nurse Jin ang minasahe niyang paa noon. Tinanong niya si Hanfang kung magaling na daw ba ang paa niya.
Ngunit si Hanfang ay nagulat lang at napanganga at hindi alam ang sasabihin.